Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Isa na namang kaalaman ang ating ibibigay at isa na naman pagpapaalala ang maring ibahagi natin sa araw na ito. Ito ay pagpapaalala sa aking sarili, gayon din sa lahat ng ummah, sa lahat ng mga kapatirang mga Muslim, babae man o lalaki. Dahil ito ay kabilang sa malimit na nahuhulog ang mga Muslim. Ang akin tinutukoy ay walang iba kundi ang chismis o ang panlilibak. Maraming pagtitipon ang walang naidudulot na kabutihan maliban sa chismis o panlilibak laban sa ibang mga Muslim at sinisiraan ang kanilang mga karangalan at dignidad at puri. Subhanallah. Ito isang bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin at nagbigay ng nakasusuklam na paghahalintulad upang patigilin sila. Batay dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh. At huwag manlibak sa isa't isa. Nais ba ninyong kainin ang laman ng inyong patay na kapatid? Inyong kasusuklaman ang gayong bagay. So, walang Muslim siguro nakakain ng laman ng kanyang kapatid sa pananampalataya. Ngunit ito ay halimbawa o kahalintulad ng sinumang pinag-uusapan niya ang kanyang kapatid na kung saan ito ay panglilibak na parabang kinakain niya ang laman ng kanyang kapatid. A'udhu billah. Ipinaliwanag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kahulugan ng aya na ito. Kanyang sinabi, atadruna man al-ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Sana sinabi, alam ba ninyo kung ano ang ghiba o paninirang puri o panlilibak? Sila ay sumagot, ang Allah at ang kanyang sugo ang lubos na nakakaalam. Qala, dhikru akhaka bima yakrah. Sabi niya, ang pagsasabi ng anumang bagay hingil sa inyong kapatid na hindi niya nagugustuhan. So ito yung ghiba o panlilibak. Yung bang pagsabi ng anumang bagay hingil sa inyong kapatid, sa ating kapatid, na kung saan ay hindi niya nagustuhan kapag ito'y narinig niya. Kaya nga sinabi ng mga sahaba, kila, Afara'ayta in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul, faqad igdabda wa in lam yakun fihi, faqad bahatta. Siya ay tinanong, ano sa palagay mo, o propeta, kung ang sinasabi hingil sa kanya ay totoo? Halimbawa, si Pulano ay isang sabihin natin mabaho ang ganito. Yun ang totoo. So, ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, na kung ang sinasabi mo hingil sa kanya ay totoo, ito ay pandilibak. At kung sinasabi mo hingil sa kanya ay hindi naman totoo, ito ay paninirang puri. So, ang panlilibak ay pagsasabi ng anumang bagay hingil sa iyong kapatid na Muslim na maaaring totoo, subalit ayaw niya itong marinig na pinag-uusapan. Maging ito ay tungkol sa kanyang panlabas na anyo, sa kanyang pagsunod sa pananampalataya, sa kanyang makamundong gawain, sa kanyang sarili, at sa kanyang asal o pag-uugali. Napakaraming uri ng panlilibak, mga kapatid. Kabilang na ang pag-uusap na may kaugnayan sa kakulangan o kapansanan ng isang tao at panggagaya sa kanya upang gawin siyang katuwa-tuwa. Ito yung tinatawag na ilan din sa bahagi ng tinatawag na ghiba, na kung saan ay ginagawang subject ang ibang tao, ang kanyang kapatid, para pagtawanan sa harapan ng kanyang mga kaharap o kausap. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itinuturing na isang napakagaang bagay lamang ng mga tao yung paksang ghiba. Slight lang ito. Kahit na ito ay napakalubha sa paningin ng Allah. Subhanallah. Ayon sa nakasaad sa salita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ar-riba ithnani wa sab'una baban adnaha mithlu ityani ar-rajul ummahu. Subhanallah. Wa inna arba riba istatalatu rajuli fi ardi akhihi. Pakinggan ninyo, mga kapatid. May 72 uri ng riba. Ang pinakamaliit nito ay kasing sama ng isang taong nakikipagtalik sa sarili niyang ina. Yun yung riba. At ang pinakamasama nito ay kapag ang isang tao ay sinisira niya ang dangal ng kanyang kapatid. Allahu Akbar. A'udhu billah. So, napaka
napakalubha mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sino man ang nakasama sa isang pagtitipon na nagaganap ang paninirang puri, panlilibak at alingas-ngas, kinakailangan pigilin niya ang kasamaang ito at ipagtanggol ang nilibak niyang kapatid. Dahil anong kanyang magiging gantimpala? Pakinggan natin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos sa atin na gawin ito ng kanyang sabihin, man dhabba an lahmi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah ay yu'tiqahu minan nar. Sino man ang magtanggol sa karangalan ng kanyang kapatid na Muslim sa pamamagitan ng panlilibak, pangalagaan ng Allah ang kanyang mukha mula sa apoy sa araw ng pagbabangong muli, at karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay iligtas mula sa naglaglalagablab na apoy ng impyerno. Kaya't mga kapatid, subhanallah, so ito ay pagpapayo sa aking sarili, gayon din sa atin, na iwasan natin hanggat andito pa tayo sa ibabaw ng mundo, hanggat hindi pa dumating ang pagbabayad muli, hanggat hindi pa dumating ang pagbabangon muli, upang sa ganun ay pagbabayaran ang sinamang tao ang gumawa nito sa kanyang kalaban, sa kanyang kapatid sa araw ng paghukom.